Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Mayroon akong isang tanong para sa iyo. Naisip mo na ba na yung pamilyar na kwento ni Joseph sa Egypt, yung tungkol sa taggutom at pag-iimbak ng pagkain, paano kung hindi lang pala yun isang kwento mula sa nakaraan, kundi isang propesiya? Isang propesiya tungkol sa katapusan ng mundo. Medyo mabigat na ideya, di ba? Pero iyan mismo ang susuriin natin ngayon. Kasi nakalatag sa harap natin ang mga source na sadyang nag-uugnay sa kwento ni Joseph sa Genesis sa mga hula sa Aklat ng Pahayag. So ang gagawin natin, hihimayin natin kung paano binibigyang kahulugan ng mga material na ito ang mga karakter at pangyayari doon bilang mga simbolo para sa mga magaganap sa huling panahon. Para magsimula, may sipi rito mula sa Amos. Sabi, habang nagpapakasa sa alak at mamahaling langis, hindi man lang sila nababahala sa paghihirap ni Joseph. Ano kaya itong paghihirap ni Joseph na to? Ayon sa mga source na hawak natin, yung paghihirap ni Joseph ay lumalampas pa sa personal niyang pinagdaanan. Ito raw ay isang foreshadowing, isang paunang anino ng isang mas malawak na paghihirap, isang pandaigdigang taggutom sa mga huling araw. Isang pandaigdigang taggutom. Oo, at mahalagang linawin, hindi lang isang uri ng taggutom ang tinutukoy dito, dalawa. Okay, dalawa? Una, at ito yung pinakahalata, ay yung pisikal na tagutom, yung literal na kakulangan sa pagkain at tubig. At ayon sa interpretasyong ito ang magiging pangunahing kasangkapan para kontrolin ang buong sangkatauhan. Okay, yun yung una. Ano yung pangalawa? Yung ikalawa, na sinasabi ng source na mas mapanira, ay ang espiritual na taggutom. Hango ito sa Amos 8, na tumutukoy sa isang panahon kung kailan maghahanap ang mga tao hindi ng tinapay o tubig, kundi ng salita ng Diyos, at hindi nila ito mahahanap. Isang taggutom para sa katotohanan. Eksakto. Okay, dalawang uri ng tagutom. Isang kumakalam na sikmura at isang kumakalam na kaluluwa. Kung ganon, paano ngayong ikinukumpara ng source ang mga character sa Genesis sa mga nasa Aklat ng Pahayag? Doon yata nagsisimula yung buong analohiya? Dito na nagiging napaka-espesifiko. At para sa marami, nakakagulat yung interpretasyon. May direktang pagtutumbas sa mga pangunahing tauhan. Yung paraon, ang hari ng Egypto, Oo. itinutumba siya sa halimaw mula sa dagat sa Pahayag 13. Okay, sige. Si Joseph naman, yung kanang kamay niya, itinutumbas sa halimaw mula sa lupa o mas kilala sa tawag na maling propeta. Wow. Teka, sandali lang. Yan ang hindi ko ine-expect. Si Paraon bilang halimaw sa dagat, okay, medyo madaling isipin isang makapangyarihang pinuno, di ba? Pero si Joseph bilang maling propeta, paano nangyari yon? Kasi di ba kadalasan siya ang bida. Siya yung tagapagligtas ng Ehipto. Ano raw ang basehan ng source para sa ganyang koneksyon? Ang lohika kasi dito ay hindi nakasentro sa pagkatao ni Joseph, kundi sa pamamaraan ng kontrol na ginamit niya. Isipin mo na parang isang end times power duo ayon sa source. Meron kang big boss, yung political powerhouse, yung halimaw mula sa dagat, at meron siyang chief operating officer, yung kanyang kanang kamay na nagpapatupad ng sistema. Siya yung maling propeta. Okay. So, sa kwento ng Genesis, si Paraon ang big boss. Oo. At si Joseph, sa analogiyang ito, ang kanyang napakatalino at epektibong COO. Ganun ba? Yun na nga. Sandali, linawin ko lang para sa ating dalawa at para sa iyo na nakikinig. So, ang pinaka-core ng argumentong ito ay yung pamamaraan, yung blueprint na pinakita ni Joseph kung paano mo pasusukuin ang isang buong sibilisasyon gamit lang ang kontrol sa kanilang sikmura. Iyon ba ang pinupunto? Eksakto. Iyon mismo ang puso ng analohiya. Tingnan natin yung proseso sa Genesis. Dahil sa tagutom, kinailangan ng mga taga-Ehipto na bumili ng pagkain kay Joseph. Unang taon, ginamit nila lahat ng pera nila. Naubos. Naubos. Sumunod, yung mga alagang hayop nila. Kabayo, tupa, baka. Naubos din. Pagkatapos nun, ibinigay nila yung mga lupain nila. At sa huli, wala na silang maibingay, kundi ang kanilang sarili.
naging alipin sila ng paraon. Ginamit niya yung pagkain para ilipat ang lahat ng yaman at kapangyarihan sa kamay ng paraon. At ayon sa source, ito ang eksaktong playbook na gagamitin sa huling panahon. At dito napapasok yung usapin ng tatak ng halimaw, yung sikat na 666. Tama. Yung halimaw sa lupa o yung maling propeta, gagamitin din niya ang kontrol sa pagkain at tubig para pilitin ng mga taong sambahin ng unang halimaw. At yung mekanismo ay yung tatak. Oo, ang mekanismo para dyan, ayon sa interpretasyong ito, ay yung tatak ng halimaw. Sinasabi na sinumang walang tatak na ito sa kanang kamay o noo ay hindi makakabili o makakapagbenta. Walang pagkain, walang gamot, walang trabaho. Isang ganap na pagkakadena ng ekonomiya sa isang espiritual na pagsunod. Grabe, pero parang hindi sapat na gutumin mo lang ang mga tao. May mga sasalungat pa rin dyan, di ba? Yung mga handang mamatay para sa prinsipyo. Ayon ba sa source, meron pa bang ibang paraan bukod sa takot at gutom? Oo, kung ang kontrol sa pagkain ang stick, meron ding carrot. Ah, okay. Kasi ang maling propeta ay hindi lang isang economic administrator. Ang mas matindi niyang gagawin ay yung pagpapakita ng nadakilang himala. Sinasabi sa aklat ng pahayag na magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Isang pandaigdigang event yan. Mapapanood ng lahat. Yun na nga. At ang mga kamanghamanghang gawaing ito na aakalain ng marami na galing sa Diyos ang magiging dahilan kung bakit sasambahin ng mga tao. Hindi lang sila mapipilitan dahil sa gutom, sila mismo ay mamamangha, mahihikayat at kusang loob na maniniwala. So nagiging mas komplikado, hindi lang ito simpleng pamimilit. May pandadaya sa isipan at damdamin. Ibig sabihin, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit susuko ang mga tao ayon sa source. Tama, tatlong binibigyang diin. Una, dahil sa mga himala. Mabibigani sila, aakalain nilang ito na ang kasagutan sa mga problema ng mundo. Okay, himala. Pangalawa, dahil sa takot sa kamatayan. Malinaw na sinasabi na ipapatay ng maling propeta ang sinumang hindi sasamba sa imahe ng halimaw. Paghari ng teror? Oo. At ikatlo, yung pinaka-basic at marahil pinakamalakas na dahilan, ang pangangailangang mabuhay. Inilalagay ka ng source sa posisyon ng isang magulang. Hahayaan mo bang magutom ang anak mo? Yan yung pinakahuling pagsubok sa moralidad. Prinsipyo laban sa survival instinct. Binanggit din sa source ang konsepto ng anak ng kapahamakan o son of perdition. Paano to konektado dito? Teka, ito bang anak ng kapahamakan? Siya na ba yung halimaw mula sa dagat? O ibang karakter pa to? Magandang tanong para sa paglilinaw. Ayon sa interpretasyon ng source na hanggo sa 2 Tesalonica, ang anak ng kapahamakan at ang halimaw mula sa dagat ay iisang nilalang. Okay, iisa lang sila. Siya ang magiging pinuno ng pandaigdigang gobyerno na to. At ang pinaka-turning point daw ay kapag itong anak ng kapahamakan ay uupo sa templo ng Diyos sa Jerusalem, at magpapahayag na siya ang Diyos. Sa sandaling mangyari yun na raw ang opisyal na hudyat ng pagsisimula ng isang partikular na yugto, yung 42 buwan na dakilang tribulasyon o Great Tribulation. 3.5 taon? Oo. Kung kailan magiging sapilitan na sa buong mundo ang pagsamba sa halimaw. Isang tanong na siguradong nasa isip mo ngayon at nasa isip ko rin, kung alam ng Diyos na mangyayari ang lahat ng matinding panlinlang na ito, bakit niya ito hahayaan? Parang napakalupit. This raises an important question. At ang sagot ayon sa theological na pananaw ng source ay ito. Hinahayaan ng Diyos ang panlilinlang para mahayag ang tunay na laman ng puso ng mga tao. Para lumabas ang tunay na kulay. Yun nga, ang argumento ay kung walang matinding pagsubok, kung walang pressure, hindi raw talaga lalabas kung ano ang nasa kalooban ng bawat isa. So ang source ay nagrepresenta ng isang napaka-deterministic na pananaw. Pero hindi ba pwedeng sabihin ng iba na parang entrapment yun? Parang sinet up ang mga tao para bumagsak? Tinatalakay ba ng source yan? Oo. At dito pumapasok ang konsepto ng pag-ibig sa katotohanan. Sinasabi sa 2 Tesalonica na ipinadala ang mapanlinglang na kapangyarihan sa mga tumangging ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. So may kondisyon. Meron. Ang ideya, ayon sa source, ay hindi ang Diyos ang gumagawa ng kasamaan sa puso. Ang pagsubok ay parang isang X-ray machine. Paano yun?
Hindi ang X-ray ang lumilikha lang bali sa buto. Inilalantad lang nito yung bali na nandoon na. Okay, gets ko. Sa parehong paraan, yung dakilang tribulasyon daw ang maglalantad kung sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos at sa katotohanan, at sino ang mas nagmamahal sa sarili at sa kasinungalingan. Malalaman kung sino ang handang magsakripisyo at sino ang handang yurakan ang iba para lang mabuhay. Ang layunin daw nito sa huli ay para ang paghatol ng Diyos ay maging hayag at makatarungan sa paningin ng lahat ng nilikha. Walang makakapagsabi na hindi patas ang Diyos. Okay, so isang malinaw na larawan na ang nabubuo. Kung babalikan natin ang kwento ni Joseph, matapos maubos ang pera at hayop, ang huling isinuko nila ay yung lupa at sarili nila para maging alipin. Paano ito ikinokonekta sa propesya sa huling panahon? Total na pagbagsak ng ekonomiya ng mundo. Sinasabi sa source na magkakaroon ng mga malawakang sakuna, digmaan, salot, taggutom, nasisira sa mga normal na sistema. Mawawala ang mga personal na kalayaan, mga ari-arian. Oo, at sa gitna ng kaguluhang ito, ang tanging iiral ay ang makapangyarihang kontrol ng halimaw. Siya ang mag-aalok ng solusyon, kaayusan, seguridad at pagkain. Ang kapalit. Ganap na pagsunod at pagsamba. Pagsuko ng kaluluwa. Eksakto. At anong sinasabi ng source tungkol sa kahinatnan ng lahat ng ito? Paano magtatapos ang 42 buwang paghahari ng halimaw? Sinasabi rito na matapos ang 3.5 taon, ang mundo ay halos wasak na, nasa bingit na ng tuluyang pagkasira. Sa puntong iyon, darating si Hesukristo sa alapaap. Okay. Ang unang gagawin niya, ayon sa source, ay bubuhayin niya ang mga martir, yung mga pinatay dahil hindi sila sumamba sa halimaw. Sila ang unang aanihin. Tama. Pagkatapos nito, ibubuhos ang 7 salot sa mga naiwan sa lupa na may tatak ng halimaw. Ito na ang direktang puot ng Diyos. Sila, kasama ang halimaw at ang maling propeta, ay itatapon sa tinatawag na lawa ng apoy. At yung mundo. Ang unang langit at unang lupa na nadungisan na ay susunugin at papalitan ng bagong langit at bagong lupa. Iyon ang final outcome. Isang kumpletong timeline mula sa control hanggang sa paghatol. Bilang buod, nakita natin kung paano ginamit ng source ang kwento ni Joseph bilang isang blueprint mula sa control sa pamamagitan ng pagkain, sa paglitaw ng 2 halimaw, sa panlinling lang at sa panghuling paghator. Isang napakadilim at aminin natin nakakabahalang interpretasyon. May isa pang anggulo ang source na ito. At ito ang iiwan nating provocative thought para pag-isipan mo. Bukod sa pagiging anino ng maling propeta, ang ginawa raw ni Joseph ay maaari ring ituring na isang salamin, isang positive anino ng ginagawa ni Kristo. Teka, paano nangyari yun? Parang sinabi mo na ang kutsilyo ay simbolo ng pagpatay, tapos ngayon sasabihin mo na simbolo rin pala ito ng paghanda ng pagkain. Paanong ang isang karakter ay maaaring maging anino ng 2 magkasalungat na nilalang, ang maling propeta at si Kristo? Ito ang paliwanag ng source at nakasalalay ito sa kung sino ang sinisimbolo ng paraon. Ah, okay. Sa unang interpretasyon, ang paraon ay ang halimaw. Sa ikalawang interpretasyong ito, ang paraon ay sumisimbolo sa Diyos Ama. Okay, sige. Tinipon ni Joseph ang lahat ng pera, hayop, lupa, mga tao, at ibinigay niya ang lahat ng ito sa paraon. Inihandog niya sa hari. Oo. Sa katulad na paraan, tinatawag din ni Kristo ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita na siyang tinapay ng buhay at inihahandog sila sa Ama. Ayon sa source, kinukuha ni Kristo yung hayop na kalikasan o makasalanang ugali ng isang tao at binabago ito para maging kawangis ng Diyos. So yung pagsuko ng hayop kay Joseph, naging simbolo ng pagsuko natin ng masamang ugali kay Kristo kapalit ng tinapay ng buhay. Yun ang isang anggulo. Wow, nakakamangha. Kaya ang isang kwento pala, depende sa lente na gagamitin mo, ay maaaring magkaroon ng 2 magkasalungat na kahulugan. Sa isang banda, isang babala tungkol sa isang maling propeta na gagamit ng pagkain para mga lipin. Sa kabilang banda, isang paglalarawan ng pag-asa tungkol kay Kristo na gumagamit ng tinapay ng buhay para magpalaya.
Isang anino ng panlinlang at isang anino ng kaligtasan na parehong nagmumula sa iisang kwento. Alin sa mga interpretasyong ito ang mas tumitimo sa'yo? Isang bagay na maaari mong pag-isipan. Hanggang sa muli,